Sa video na ito, ibabahagi ko ang isang pangyayari na magbibigay sa iyo ng matinding pag-iingat sa paglabas sa gabi. Paano ang isang magandang dalaga ay pinagpasa-pasahan at binaboy ng mga lalaking nagtatawanan? Tara, alamin natin ang nakakakilabot na karanasan ni Hannah Cornelius. Si Hannah Cornelius ay pinanganak noong February 12, 1996. Ito ay sa Cape Town, South Africa. Anak siya ni William, isang maestrado, at ni Anna, na isang abogado. Lumaki siya sa isang matatag at masayang pamilya. Mabait, matalino at masipag si Hannah. Noong tag-init ng 2015, sinimulan niya ang kanyang bachelor's degree. Ito ay sa Stellenbosch University. Gustong-gusto niya ang kanyang pinag-aaralan at madali siyang nakapag-adapt sa buhay universidad. Nakatira siya sa Irene Ladies Residence. Ito ay sa Stellenbosch na malapit lamang sa kanyang paaralan. Sa kanyang bakanting oras, nagboluntaryo siya sa Tears or Animal Sanctuary sa Cape Town. Habang nasa universidad, ang kanyang kagustuhang tumulong sa iba at ang kanyang masayang personalidad ay nakatulong para madali siyang makakonekta sa ibang tao. Sa kanyang ikalawang taon sa universidad, nakilala ni Hannah si Cheslyn Marsh, isang kapwa estudyante na nag-aaral ng theology. Mabilis silang naging malapit na magkaibigan, ngunit walang sino man ang makakapanghula sa mga pagsubok na daranasin nila ng magkasama. Noong Biyernes, May 26, 2017, lumabas sina Hannah at Cheslyn. Ito'y para uminom kasama ang mga kaibigan. Nasa ikalawang taon na sila sa paaralan at pagkatapos ng isang mahabang linggo ng pag-aaral at pagsusumikap, nagpasya silang mag-relax at mag-enjoy. Habang papatapos na ang gabi, inalok ni Cheslyn na ihatid si Hannah pabalik sa kanyang tinutuluyang dormitoryo. Ang Stellenbosch na matatagpuan sa silangang bahagi ng Cape Town ay isang bayan ng universidad na napapalibutan ng daan-daang mga ubas. Marami sa mga ito ay parte ng kilalang industriya ng alak ng South Africa. Ang mga kalsadang napapalibutan ng mga oak tree ay napapalibutan din ng mga boutique cafe at galeriya. Ngunit maaari ring maging mapanganib na lugar para sa isang babaeng naglalakad na mag-isa. Tuwang-tuwa si Hannah sa alok ni Cheslyn na samahan siya at nakarating sila sa kanyang dormitoryo nang walang problema. Ngunit si Hannah sa kanyang pagiging maalaga ay nag-aalala para sa kaligtasan ni Cheslyn sa kanyang pag-uwi. Kahit na sinabi nitong okay lang siya at sasakay lang ng longboard pabalik. Inalok pa rin siya ni Hannah na ihatid siya gamit ang kanyang kotse na nakapark sa isang sulok malapit doon. Nagmamaneho si Hannah ng isang lumang asul at puting Volkswagen City Golf, isang kotse na bigay sa kanya ng kanyang 90 years old na lola. Mahilig naman si Hannah magmaneho kaya hindi naging problema sa kanya ang ihatid si Cheslyn. Sa huli, tinanggap ni Cheslyn ang alok ni Hannah at silang dalawa ay umalis papunta sa bahay ni Cheslyn. Bandang 3:23 ng madaling araw ng Sabado, ipinarada ni Hannah ang kanyang kotse sa isang maliit na patch ng mga damo habang nagpapaalaman sila ni Cheslyn. Hindi siya nagparada ng matagal, hindi sapat para mapansin ang apat na lalaking naglalakad malapit sa kanilang kotse sa kalsada. Hindi nila napansin ang grupo sa unang pagdaan nila at hindi rin nila napansin nang lumapit ang apat para sa ikalawang pagkakataon na ginamit ang isang truck na nakatabi bilang panakip. Sa isang iglap, bumukas ang pinto para sa pasahero at may patalim ang mga ito. Ilang saglit tinikit kina Hannah at Cheslyn ang mga patalim sa kanilang leeg. Naging seryoso at tunay ang sitwasyon ng napakabilis. Puwersahan na sumakay sa kotse ang apat na lalaki bago pa man sila makagawa ng kahit ano. Si Hannah at Cheslyn ay biktima ng mga agaw ng sasakyan. Matapos ang isang mabilis na pagkuha at pag-angkin ng mga susi ng kotse, ang isa sa apat na lalaki na si Nashville Julius, 29 years old, ay umalis
Ngunit hindi ito senyales na awa dahil ang iba pang mga lalaki ay nanatili sa loob ng kotse. Si Hana ay pinilit na umupo sa pagitan ng dalawang upuan sa harap. Napapaligiran siya ng dalawang hindi kilalang umaatake. Si Cheslin ay pinipigil ng isa pang lalaki sa likod ng kotse. 17 minutes lamang pagkatapos nilang iparada ang kotse, bandang 3:40 AM, umalis na ang Volkswagen Golf ni Hana. Hindi alam nila Cheslin at Hana ang mga mangyayari sa gabing iyon. Nakakalungkot pero dito pa lamang magsisimula ang kanilang paghihirap. Ang kotse ni Hana ay hindi nakita ng halos isang oras. Ngunit bandang 4:34 AM, nakita ito ng isang surveillance camera sa isang gasolinahan na matatagpuan sa labas ng Stellenbosch sa kalsada palabas ng bayan. Huminto ang mga lalaki at pinilit si Cheslin na pumasok sa trunk ng kotse. Kinuha nila ang lahat ng dala niya, kabilang ang kanyang jacket at sapatos. Pagdating sa gasolinahan, may isang tao na naka-jacket na kulay cream na makikita sa upuan ng pasahero at ang isang surveillance camera naman ay sa loob ng gasolinahan. Kumuha ng larawan ni Vernon Whitboy na pumapasok sa shop na may dalang pitaka. Ang pitaka ay pag-aari ni Cheslin na may lamang bank card at PIN number. Nakahanda si Vernon na gamitin ang card, ngunit pagkatapos ng maraming pagtatangka na ma-access ang bank account, lumalabas na nagbibigay ng maling PIN si Cheslin. Isang bagay na kanyang pagbabayaran ng mahal. Pagkatapos muling bumalik sa kotse, nagpatuloy ang 5 lalaki sa kanilang biyahe patungong Kraaifontein, isang kalapit na bayan sa Stellenbosch. Sa buong nakakatakot na paglalakbay, nanatiling nasa trunk si Cheslin. Si Hana ay nanatili sa harap ng kotse ng kanyang lola, kapapaligiran ng 3 hindi kilalang mapanganib na lalaki. Siya ay sumunod sa mga utos, hindi tumitingin sa paligid. Hindi nakikipagtalo o lumalaban, sa halip tumingin siya ng diretsyo sa madilim na daan. Ginawa ni Hana ang lahat ng tama. Ang mga lalaki ay gumawa ng ilang pagbisita sa iba't ibang lugar. Minsan lamang humihinto para makipagkita sa iba't ibang tao. Malamang ito ay may transaksyon para sa mga iligal na bagay. Habang nangyayari ito, si Cheslin ay nanatili pa rin sa trunk ng kotse. Sinusubukan buksan ang pinto sa pamamagitan ng pagsipa. Ngunit wala siyang magawa. Siya ay nakakulong at talagang walang magawa. Bandang 5:30 AM, biglang huminto ang mga lalaki sa labas ng Kraaifontein. Tinanong ni Hana kung bakit sila huminto at sinabihan siya na magyoyosi lang sila at magpapatuloy na rin agad. Sinabi nila na ibabalik ang kotse kapag nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ngunit hindi ito totoong usapang yosi lang dahil ang 2 lalaki ay lumabas ng kotse at pumunta sa likod. Dito kinuha nila si Cheslin mula sa trunk. Galit sila dahil hindi niya binibigay ang tamang PIN number para sa kanyang bank card. Ganti ang kanilang plano. Si Cheslin ay tinulak, sinigawan at napahiga sa lupa. 3 lalaki ang nakatayo sa ibabaw niya. Bawat isa ay may hawak na mga bato. Alam ni Cheslin na ito na nga ang kanyang katapusan. Habang unti-unting sumisikat ang araw, patuloy pa rin ang mga kasindak-sindak na pangyayari para kay Hana at sa kasamaang palad, ito ay mas lumala pa. Pagkatapos nilang iwan si Cheslin, naglakbay ang grupo patungo sa isang hindi ginagamit na paintball course. Ito ay sa Battle Ray Road. Doon, si Hana ay inatake at pinagsamantalahan ng 3 lalaki. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanyang kalbaryo at may masahol pa na mangyayari. Sunod na pinatakbo ng mga kriminal ang ninakaw na kotse kasama ang takot na si Hana habang patungo sa taniman ng ubas. Habang sumisikat ang araw, may mag-asawang nagising sa kanilang maliit na bahay sa labas ng Kraaifontein. Naririnig ang huni ng mga ibon sa hangin. Ngunit sa tabi ng mga tunog na iyon, unti-unting narinig ang malayong ungol na unti-unting nagiging desperadong sigaw. Pagtingin nila sa labas ng bintana, nakita nila ang isang batang lalaki na tila nawawala sa sarili. May mga pasa at natatakpan ng mga pulang likido ang kanyang balat. Nakamamangha dahil ito ay si Cheslin. Sa kabila ng ilang beses na pag-atake sa kanyang ulo ng mga bato at permanenteng nawala ng pandinig sa isang tainga, siya ay buhay at malinaw ang pag-iisip.
Wala ang kanyang kaibigan na si Hannah at alam niya ang kailangan niyang humingi ng tulong. Naglakad si Cheslin sa kalsada para hanapin ang pinakamalapit ng tandaan ng tao. At sa kabutiang palad, nakakita siya ng mag-asawang handang tumulong. Mabilis niyang hiniling sa lokal na pulisya na hanapin si Hannah. Inilarawan niya ang mga mukha ng 4 na lalaki at sa takot na nararamdaman niya, ang kanyang mga salita ay may kasamang determinasyon na mahanap ang kaibigan niyang si Hannah. Inilarawan ni Cheslin ang kotse, lahat ng mga lugar na binisita nila sa gabing iyon, at anumang iba pang detalye na maalala niya mula sa gabing ng daan. Desperado siyang gustong makatulong para hanapin ang kanyang kaibigang si Hannah. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. 2 oras bago siya magising ay natagpuan si Hannah. Ngunit wala na itong buhay. Agad na nagsagawa ang walang humpay na paghahanap ng mga pulis upang hanapin ang mga dumukot kina Cheslin at Hannah. Hindi nila kailangan maghanap ng husto sapagkat ang mga lalaki ay nagpatuloy sa kanilang krimen noong umaga ding yun. Iniulat na hinabol nila ang isang babae habang papunta ito sa trabaho. Bago nila ito ninakawan ng bag at cellphone. Bandang 1 p.m. sa mismong araw na iyon, inatake nila ang isa pang babae at dinukot ito. Nakuha ng surveillance cameras ang kotse sa isang malapit na Shell petrol station. Ang CCTV ay nagpakita ng asul na Volkswagen na pumapasok sa gasolinahan. Ang parehong lalaki na nag-try ng bank cards si Cheslin ay lumabas ng kotse at pumunta sa ATM kung saan sinubukan mag-withdraw ng pera mula sa account ng babae. Sa pagkakataong ito, matagumpay siyang nakapag-withdraw ng 3,000 South African Rand o mahigit 9,000 pesos. Dahil sa kooperasyon ng biktima ay binigyan nila ito ng gantimpala. Siya ay iniwan sa isang kalsada. Pagkatapos, iniwan ng mga salarin ng isa sa kanila sa sarili nitong bahay. Habang ang natira pang 2 ay nagpatuloy sa pagmamaneho hanggang gabi. Ang 2 ito ay sina Vernon Whitboy at Geraldo Parsons. Hindi nila alam na ang pulisya ay alerto na sa kanilang mga galaw sa buong araw at ngayon ay unti-unti nang papalapit sa kanila. 1 oras pagkatapos, isang undercover police vehicle ang nakakita sa nawawalang kotse habang ito ay dumaraan at nagsimula ang pagtugis. Habang sinusubukan nilang takasan ng mga pulis, ang mga lalaki sa loob ng asul na Volkswagen ay pumasok sa driveway ng isang pribadong farm. Ang 2 lalaki ay tumakbo at lumundag sa ilog sa ibaba. Ngunit, walang kabuluhan ang kanilang pagtatangka. Sila ay naipit at hindi makatakas mula sa mga pulis, na ngayon ay malapit na sa kanila, handang magpaputok kung kinakailangan. Ang kanilang masasamang plano at karumaldumal na krimen ay sa wakas natapos na. Matapos ang mga pag-aresto, parehong sina Whitboy at Geraldo ay agad na nagsasabi kung sino ang iba pang 2 lalaki na nasa likod ng mga kakilakilabot na krimen. Ito ay nagresulta sa 2 pang pag-aresto kinabukasan. Sina Nashville Julius, Geraldo Parsons, Evan Van Niekerk at Vernon Whitboy ay 4 na lalaki na responsable sa 11 hours na takot na pinagdaanan ni Cheslin at Hannah noong May 2017. Ang paglilitis laban sa mga lalaking kumuha ng buhay ni Hannah at nagtangkang patayin si Cheslin ay sa wakas nagsimula na. Ang ebidensya laban sa kanila ay matibay. May mga testimonya, mga kumpisal mula kina Vernon at Geraldo, mga surveillance footage, forensic evidence at higit sa lahat, si Cheslin mismo na humarap sa korte upang magbigay ng patotoo. Sa korte, suot pa ng isa sa mga suspect ang jacket na ninakaw nila kay Cheslin. Inilarawan ni Cheslin ang kanyang karanasan. Sabi niya, dinala nila ako sa mga palumpungan o halamanan at sinabi nila na ilagay ko ang ulo ko sa isang piraso ng brick. Doon ko napagtanto na kukunin nila ang aking buhay. Habang nakahiga ako sa brick, ipinikit ko ang aking mga mata at nagdasal, humihingi ng tawad sa Panginoon sa anumang nagawa ko sa buhay na ito. Hindi inaasahan ng mga salarin na mabubuhay si Cheslin, kaya iniwan na lang siya na halos wala nang buhay. Si Geraldo Parsons ay tumistigo sa korte at sinabi na hindi nila planong paslangin si Hannah.
Ipinahayag niya na inalok ng takot na si Hana na makipag-ugnayan sa kanila sa maselang paraan, kapalit ng hindi pagpatay sa kanya. Gayunpaman, ang 4 na lalaki ay nag-abuso sa kanya bago siya inilagay sa trunk na kanyang sariling kotse at dinala sa isang malapit na ubasan. Sinabi ni Parsons sa korte na ayaw ni Hana na lumabas ng trunk. Mahigpit siyang kumakapit sa loob ng kotse. Marahil umaasa na hindi na ito mangyayari. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga lalaki ay hindi nagpakita ng awa. Nagsimula ng magpanik si Hana. Lumapit si Eben at inatake siya ng patalim. Binitawan ko siya nang nagsimula siyang dumugo. Pagkatapos nakita ko si Vernon na may dalang malaking bato. Sinabi ko kay Vernon, huwag mo siyang paslangin. Tinapos na natin si Cheslin, iwan na lang natin siya. Pero binato ni Vernon ang bato sa ulo ni Hana. Ang batong ito ay tumitimbang ng 42 kg or halos 92 pounds. Ang impact ay sobrang tindi na ang pinsala ay agarang naging sanhi ng pagkawala ni Hana. Bagaman malinaw na may malakas na ebidensya laban sa 4 na lalaking ito, 2 lamang sa kanila ang umamin. Sa katunayan, lahat ng 4 ay hindi umamin ng kasalanan sa kanilang mga krimen sa panahon ng kanilang mga pagharap sa korte. Mukhang wala silang pinapakitang pagsisisi sa kanilang mga ginawa. Nagtawanan pa at ngumiti ang mga ito sa buong proseso ng paglilitis. Sa huli, sina Vernon Whitboy, Geraldo Parsons, Eben Van Niekerk at Nashville Julius ay nakatulan ng habang buhay ng pagkakakulong. Si Julius ay sinentansyahan ng 22 years dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Ang pagkamatay ni Hana ay isang napakasakit na pangyayari lalo na sa kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang legacy ay nagpatuloy sa mga alaala ng mga tao na nakakakilala at nagmahal sa kanya. Upang gunitain si Hana at maibsan ang kanilang lungkot, itinatag ng mga magulang ni Hana na sina William at Anna ang Hana Cornelius Foundation na may layuning matulungan ang mga lokal na bata na makakuha ng edukasyon at makaiwas sa karahasan sa komunidad. Ang trahedya ay nagkaroon ng malalim na epekto sa pamilya ni Hana. Si Anna Cornelius, ang ina, ay namatay sa isang aksidente sa paglangoy, 1 taon matapos ang pagkamatay ng kanyang anak. Bagaman, ang kanyang kamatayan ay tinuturing na aksidente. Sinabi ng ama ni Hana na si William na maaring wala si Anna sa pisikal o mental na lakas para kayanin ang pagkawala ng kanilang anak. Si William Cornelius naman, ang ama, ay na-diagnose na may cancer mga 3 buwan matapos ang pagkamatay ng kanyang anak. Siya ay sumuko sa sakit noong December 9, 2022. Tunay ngang nakakalungkot ang nangyari kay Hana at sobrang laki ng impact nito sa kanyang pamilya. Tingin mo sapat na ba ang hatol sa mga sospek o dapat higit pa? May nais ka bang sabihin sa kanila? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!